Panalangin sa aming ina ng mga itinakwil. Ibinabaling ko ang aking mga mata sa iyong makainang saklolo, mahabag ka sa iyong mga napagurang anak at ipanalangin mo kami. Patawarin mo kami sa mga sandaling ang mga anino ng kawalan ng malay at ng pagkiling laban sa mga inaapi at itinapon ay naglalayo sa amin sa utos ng iyong anak na ibigin ang aming kapwa. Ipaalala sa amin ang kanyang mabuting balita na ang mga sugatan ay itataas at ang mga nasa gilid ng lipunan ay tatawagin at yayakapin gaya ng pagbawi at pagtubos ng propetang si Hosea kay Gomer mula sa kanyang pagkalugami bilang alipin. Sinasamo ko sa Diyos na isugo ang Espiritu Santo upang tanglawan kami, upang aming matanto kung saan kami na kanyang bayan ay nagkulang sa katapatan ng pananampalataya. Sa aming kamangmangan kami ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi at nagtaboy sa mga naiba sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang mangmahal ang biyaya na palamigin ang aming mga puso at kami ay magbago upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, siya nawa. Sa unang tingin, mukhang walang pinagkatulad ang malungkot na kwento ng pagtubos ni Propeta Osias sa kanyang taksil na asawa at ang sagradong tagpo ng pagpapako kay Jesus sa Ebanghelyo ni Juan. Ang una ay salaysay ng isang wasak na pamilya at muling pagbangon sa sinaunang Israel, habang ang huli naman ang pinakamahalagang yugto sa pananampalatayang Kristiyano na tuluyang bumago sa takbo ng mundo. Subalit kung susuriing mabuti, may malalim na koneksyon ng aklat ni Osias at ang Ebanghelyo ni Juan. Pareho silang nag-aabot ng gabay sa paghilom sa pamamagitan ng mga tema ng tapat na pag-ibig, sakripisyo para sa kaligtasan ng iba, at paglikha ng isang ligtas na tahanan. Ang kahanga-hanga rito, ang mga sinaunang kwentong ito ay sumasalamin mismo sa pinagdaanan ng mga isinasantabi sa lipunan, partikular na ang LGBTQ community, kagaya ng mga masasakit na realidad ng pagkakait sa sariling lugar sa lipunan, ang mabigat na kapalit ng pagiging tapat sa sarili at ang kritikal na pangangailangan para sa isang chosen family o piniling pamilya. Upang maunawaan ang koneksyon ito, kailangan tingnan muna ang konsepto ng pagsagip mula sa pagkakabukod o exile. Sa buong lumang tipan, ang kasal ni Osias sa isang babaeng nagngangalang Gomer ay nagsisilbing isang buhay na talinghaga ng isang may lamat na relasyon. Si Gomer na nabubuhay sa laylayan ng lipunan ay humarap sa matinding paghatol at kahihiyan at tinitakwil ng mga iginagalang na relihiyosong lider noong kanyang kapanahunan. Nang utusan si Osias na humayo ka at muling mahalin ang iyong asawa, sinabihan siyang pasukin ang madilim na lugar na iyon ng panlipunang pagkakabukod. Tinubos niya ito at ang gawaing ito ay nangangailangan ng mabigat na halaga upang masagip ang taong mahal niya mula sa sarili nitong pagkakakulong at upang maibalik ang kanyang dangal. Para sa maraming miyembro ng LGBTQ, ang kwentong ito ng pagkakabukod ay napaka-pamilyar. Maraming nakaranas ng matinding kahihiyan mula sa relihiyon at lipunan. Madalas sinasabihan na sila ay likas na sira, taksil sa tradisyon, o walang karapatan sa espiritual na tahanan. Binabaligtad ng kwento ni Osias ang paghatol na ito at ipinapakita ang isang pag-ibig na aktibong humahanap sa mga itinakwil, humaharap sa mapanghusgang mata ng publiko at tumatanggi sa paniniwalang may sino mang hindi karapat-dapat sa isang ligtas at magpagkalingang tahanan. Ang makapropetang pagsagip na ito ay nakahanap ng rurok at katuparan sa paanan ng krus sa Ebanghelyo ni Juan. Ang pagpapako sa krus ang natatanging sandali kung saan kumilos si Jesus upang bayaran sa pinakamataas na halaga para mabawing muli ang kanyang bayan. Tiniis niya ang kahihiyan sa harap ng publiko at matinding dusa sa katawan upang magtatag ng isang pamayanan ng pag-ibig. Kung saan si Osias ay nagbayad ng pilak at butil, si Jesus ay nagbayad ng sariling buhay para sa mga taong isinasantabi sa lipunan na kailangan magbayad ng malaking halaga para lamang makapagmahal ng tapat, na madalas ay tataya pa ang kanilang kaligtasan, hanapbuhay at katayuan sa lipunan.
Pinapatunayan ng tekstong ito na ang tunay na pag-ibig ay radikal, mapanghamon, at karapat-dapat na ipinaglalaban. Higit pa sa mismong pagsagip, ang parehong teksto ay nagtatapos sa isang radikal na pagbabago sa kahulugan ng pamilya. Sa salaysay ng Biblia, ang pagsagip sa isang tao ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay sa kanya ng kalayaan. Ito ay tungkol din sa pagbibigay sa kanya ng lugar kung saan siya ay kabilang. Ibinalik ni Hosea si Gomer sa kanyang tahanan sa ilalim ng isang mapagkalingang pangako. Maninirahan kang kasama ko ng maraming araw, at ganoon din ang gagawin ko sa iyo. Ganap na binago ni Osias ang takbo ng kanilang relasyon. Pinrotektahan siya mula sa kanyang nakaraan at nagtatag ng isang panibago at eksklusibong tahanan kung saan siya ay ligtas. Sa gitna ng tindi ng dusa sa krus, tiningnan ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal, at radikal na binago ang kahulugan ng kanilang kamag-anakan. Sa pagsasabi ng babae, narito ang iyong anak, at sa alagad, narito ang iyong ina, pinalawak ni Jesus ang tradisyonal na kahulugan ng pamilya upang ipakita na ito ay hindi lang para sa mga kadugo, at nilampasan ang mga inaasahan ng lipunan upang bumuo ng isang bagong espiritual na pamilya. Ang sandaling ito ang nagsisilbing pinakamagandang huwaran sa Biblia para sa tinatawag ng LGBTQ community na chosen family o piniling pamilya, para sa mga nakaranas ng pagtatakwil o pagkakawalang halaga mula sa kanilang mga kadugo matapos magpakatapat sa sarili. Ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa pagbuo ng mga ugnayan ng pagdadamayan at malalim na pagsasamahan sa labas na tradisyonal na istruktura. Sa pag-uutos sa kanyang ina at sa kanyang alagad na alagaan ang isa't isa tulad ng magulang at anak, ipinahayag ni Jesus na ang pamilya ay hindi lamang itinatakda ng dugo o ng mahigpit na pamantayan ng lipunan, kundi ng pag-ibig, presensya, at tapat na pangako sa isa't isa. Bilang pagtatapos, ang aklat ni Osias at Ebanghelyo ni Juan ay dalawang mukha sa iisang barya na nag-iiwan ng mensaheng umaalingaw-ngaw sa nakalipas na mga siglo. Ang Osias ay nagbibigay ng sulyap sa isang pag-ibig na tumatangging iwanan ang mga itinakwil sa kanilang kawalan ng pag-asa. Si Jesus naman, habang nakapako sa krus, ang naghahayag ng pinakadakilang katuparan ng mismong plano na iyon para sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas sa ugnayan ng magastos na pagtubos at ng binagong kahulugan ng pamilya, ipinapakita ng parehong teksto na ang pag-ibig ng Diyos ay likas na nagpapahilom at nagpapanumbalik. Sa isang maalikabok na lansangan man sa sinaunang Israel, sa taluktok ng Kalbaryo, o sa loob ng mga modernong pamayanan na lumilikha ng kaligtasan at pagtanggap, ang layunin ng pag-ibig ay hindi nagbabago. Ang tipunin ng mga nagantimpalaan at wasak, bayaran ng halaga para sa kanilang kalayaan, at dalhin sila sa isang bago at walang hanggang tahanan. Mga tanong sa pinagnilayan. Ang unang tanong ay tungkol sa karanasan ng exile o pagkakabukod at pagtanggap. Sa anong mga paraan ko nakikita o nararanasan ang exile o pagkakabukod mula sa pamilya, simbahan o lipunan dahil sa aking pagpapakatotoo? Paano binabago ng kwento ni Osias ang tingin ko sa sarili kong halaga sa mata ng Diyos sa kabila ng paghatol ng ibang tao? Ang ikalawang tanong ay tungkol sa halaga ng radikal na pag-ibig. Gaya ng mabigat na halaga na ibinayad ni na Osias at Jesus, ano ang mga sakripisyong hinarap o kinakaharap mo upang mapanatili ang iyong dignidad at katapatan sa sarili? Paano mo magagawang maging instrumento ng radikal na pag-ibig para sa iba pang nakararanas ng diskriminasyon? Ang ikatlong tanong ay tungkol sa konsepto ng chosen family o piniling pamilya. Kung ang pamilya sa paanan ng krus ay binuo hindi sa dugo kundi sa kalinga at pag-ibig, sino-sino mga taong nagsisilbing chosen family na nagbibigay sa iyo ng ligtas na tahanan,
Paano mo mas mapagtitibay ang mga ugnayang ito upang maging kanlungan din para sa iba? Manalangin tayo. O Maria, ina ng mga itinakwil at kanlungan ng mga isinasantabi, lumalapit kami sa iyo, bitbit ang mga sugat ng paghatol at pagkakabukod. Batid mo ang pait ng mundong mapanghusga, ngunit sa paanan ng krus, tinanggap mo ang radikal na utos ni Jesus na maging ina ng lahat ng walang masulingan. Ipanalangin mo kami sa aming paghahanap ng ligtas na espasyo at sa pagiging tapat sa aming sarili. Ipadama mo sa buong LGBTQ community na walang sinumang hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Gabayan mo kami sa pagbuo ng aming chosen family, isang pamayanang may kalinga, pagtanggap at tapat na pagdadamayan. Yakapin mo ang lahat ng nag-iisa. Ina, dalhin kami sa tahanan kung saan kami ay malaya at tunay na kabilang. Amen.